After natalunin ng SMB sa nangyaring semifinals kontra Hinebra, ang dami-dami ngayong lumalabas na aberya ng team na to, na dahilan kung bakit nga raw biglang lumagapak ang sinasabing isa sa pinakamalakas sana na team sa PBA ngayong season ng Governors Cup. Aberya pagdating sa import, problema sa pag-handle ng coach, mga miss-call nga raw ng rep, at hindi magandang relation nga raw ng mga teammates na to na nabuo. Sobrang dami ngayong issue ng mga panatiko nito. Bakit nga raw ba natalo ang SMB sa serye na yan? May anomalya nga ba talaga o marami lang ang hindi pa makatanggap sa pagkatalo ngayon ng SMB? Halina't pag-usapan natin yan mga quiz. Unahin natin dito sa sinasabi ni Chris Ross na isa sa mga dahilan ay ang naging papalit-palit nila pagdating sa import, na masasabing may punto naman talaga. Ilang import na ba ang naging replacement nila mula dito kay Taurus Jugela, Sheldon Mac, Jordan Adams, na isa sa mga naging fit sana nga raw sa team na to. But hindi pa pumapasok ang quarterfinals, nakuha nga raw agad nito ang injury niya, at ito nga si EJ Anosike ang naging final import nila sa conference. Maraming nang hinayang sa import na si Jordan Adams dahil sa taas ng average na binibigay nito sa SMB na 34.8 points and 56% 3-point shooting field goal. And what if nga raw kung hindi nagresulta ng injury ang import na to, nagawa nga raw kaya nitong idomina ang SMB sa semifinals na nangyari. At isa yan sa malaking what if ng mga SMB fans. Although maganda rin naman talaga ang naging outcome sa kanila nitong si EJ Anosike, pero masyadong ang naging maigsi ang chemistry ng import na to sa SMB team, at malaking pagbabago para sa kanila ang naging papalit-palit nga ng import, lalo na nang pumasok ang quarterfinals. At ayon yan dito sa sinabi ni Chris Ross, isa pa itong hinanakit nitong si Coach George Gallen pagdating sa shot clock situation after nga ng Game 6 series nila. Ito yung isa sa naging problema nga raw at pwedeng dahilan kung bakit tinalo sila ng Gene Kings. Dahil alam natin na ultimo segundo pagdating sa crucial game, napaka-importante nito sa isang team, katulad nga na nangyari sa 3-point shot nitong si Brownlee, na binigyan nga raw ng extra 0.6 seconds na ikinonvert naman nitong si JB sa biggest basket nila ng ilang minuto ng fourth quarter game. Yan yung isa sa mga problema nga raw na nangyari sa Game 6 na binigyan diin nitong si George Gallen. But in the end, dinomina pa rin sila ng Gene Kings at walang nagawa pagdating sa dulo. At isa pa nga sa napakalaking problema ng SMB ang hindi magandang connection nga raw ng mga ito sa isa't isa at agawan ng spotlight ng mga ito. Everyone know na pagdating sa mga players, isa ang Beerman sa napakaraming mga star players sa lineup. Pero ano nga raw ang gagawin ng mga star player na yan kung wala naman yung chemistry ng mga ito sa isa't isa? At mismong mga team players nila ang nagkakainitan inside the court, di ba? Mula dito kay Romeo at EJ Anosike, Chris Ross at consultant coach nila na si Leo Austria, di ba? Kaya nga raw kahit sa relationship ng mga ito sa isa't isa as a one team, nagiging problema nga raw nila and malaking disadvantage nila yan sa team na makakatapat nila, tulad nga ng nangyaring laban nila sa Gene Kings na alam natin ng sobrang gandang chemistry pagdating sa mga players ang binuo dito ni Coach Tim Cone. Kaya kung iisipin nga raw ang dahilan, mukhang sandamukal na problema nga ang meron ng team na to ngayon. Itong si Abay nga lang ang hindi naharap sa issue dyan. Ikaw ba naman mula sa elimination to semis game, inasahan ng buong team? Ewan ko na lang kung masilipan pa ng problema itong si Abay sa serye na yan. But balik nga tayo dito sa naging problema ng team na to, kung bakit nga raw bumagsak ang kumpiyansa ng SMB na makapasok sa finals. Daming mga fans ang umasa na magagawa nga raw nitong idomina ang Gene Kings. Although alam natin na ibang klase rin ang usay ng SMB, kapuna-puna nga raw talaga ang naging kapabayaan at pagkukulang ng SMB sa nangyaring serye nila sa semis. At meron ba talagang dapat sisihin o mismong sila rin ang gumawa ng kapabayaan kung bakit sila tinalo sa semis na yan? Pero sabi nga ni Abay sa isang interview na ganun talaga sa basketball, may nananalo and the end of the day, may natatalo, and moving forward na nga lang ang susi sa bagay na yan. And focus na nga raw ito sa parating na Commissioner's Cup. Talagang may laman rin ang sinabi na to ni Abay. Talagang babawi ang mga ito sa parating na Commissioner's Cup.